Ayan, so what's up mga farmers, good morning po sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay, so for today's vlog mga farmers, ang gagawin po natin sa vlog na ito ay ipapakita ko po sa inyo yung aking 14th harvest ng aking Galaxy Max F1 Ampalaya. Okay, so ibig sabihin magkaroon po tayo ng ika-14 na pagpitas ng ating Galaxy Max F1 Ampalaya. Okay, so bago po natin ipagpatuloy mga farmers, hayaan nyo muna akong mag-shoutout sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, most especially to my mentors in Ampalaya farming. I am proud to say loudly, no? Shout out Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy. And also shout out to Agaw Pino Uyanggurin Kaminadi aka Pinos Vlog. Okay, and also shout out to Ma'am Juan Bahinting. Okay, and shout out also kay Aquaros, shout out kay Lugalag, shout out kay Jujo the Farmer, and also shout out kay Boss Wilson TV, shout out kay Boss Ayan Vlog. Nice meeting you yesterday kasi personally nagkita tayo sa Barangay Libo, Sibungas, Cebu dahil sa fiesta. So once again, happy fiesta and thank you to Parilla family for the invitation. And also shout out sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay mula dyan sa Barangay Duguan, Sibungas, Cebu. So sa mga Redondo family, shout out po kay Lulo Alberto Redondo, shout out Lo, and also kay Lula Joy Redondo, shout out Lula. And also shout out sa tatlo nyong anak. Okay, so shout out kay Ate Janice Francisco, and also shout out kay Ate Ivy Sibilia, shout out kay Ate Tessa Sordilia, at the same time shout out po kay Pete Andro Sibilia, at sa lahat ng inyong mga classmates sa grade 8 Nara, shout out. And also shout out to Daphne Blair, Ninyal, Novi Denise, si Drome, shout out, at sa buong klase natin sa grade 8 Yakal, shout out. And also to Franz Sidrome, shout out kay Lawrence Sudikta, shout out, at sa buong classmates po ng grade 8 Mahogany. And also shout out kay Bridget Minyal, at sa lahat ng classmates mo dyan, shout out sa grade 9 Mahogany, grade 9 Gold. Okay, so yun po mga farmers, at tara na at patuloy natin yung ating pag-harvest. Okay, good morning mga farmers, no? Once again, welcome to my channel, Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So for today's vlog mga farmers, like what I said, we are going to have our 14th harvest of our Galaxy Max F1 Ampalaya. So this side po mga farmers, ang maipapakita ko sa inyo, kasi ngayon is already 5:51 in the morning. So meron ng liwanag, so pwede ko na maipakita ang part na ito. Kasi kanina pa ako 5 in the morning nagsimula akong mag-harvest kasi ako lang po mag-isa. Yung kasama ko ay pumunta na po ng Cebu City and heading to Batulete kasi mag-e-eleksyon na. So kailangan na niyang bumiyahe at yun, magkaroon po ng pagbuto doon sa kanilang barangay sa Sitio Talisayan, Barangay Buli, Batulete. Kaya umuwi. Kaya ako lang dito mga farmers. So in this situation mga farmers, ito po yung ating haharbisin ngayon. Yung ating Galaxy Max F1 Ampalaya. So if you can observe mga farmers, grabe hitik sa bunga yung ating Ampalaya ngayon mga ka-farmers. So ito yung mga medyo maliliit pa na mga bunga last time when we harvested our 13th harvest on Monday, yung last Monday. Ngayon, this is already our 14th harvest. So ito po yung mga tumubo na ng mga bunga. Grabe, hitik mga farmers, madaming bunga. Salamat Lord for this blessing kasi
talagang yung aking mga pagsisikap sa pag-farming, although marami din ang nagsasabi na bakit nagpa-farming pa ako, malaki na daw yung sweldo ko bilang isang public school teacher. Well, ang masabi ko, we don't know what is someone's going through. That's why it's better to just keep quiet and then just observe. Do not even bully someone or say something bad against them, because they're working for their family and they're working for the betterment of the future. Okay, kaya po ako always bearing in my mind na farming is a part of my life. Parte na ho ng buhay ko ang farming, kasi dito po kami nabubuhay dati. Ito po turo ng aking pamilya, so ito din po ay aking ginagawa kasi ito ay malaking tulong. Yan, sobrang lusog mga ka-farmers. Kaya no matter what, I will always go to farming even I am already a teacher, because it does not mean when you become professional then you will live the life that you have before. Hindi po, because honestly speaking, being in the farming industry is better than the salary of being a Filipino employee. Because honestly speaking, totoong pagsasalita, mostly yung sweldo ko in 1 month, kinikita ko lang dito ng 2 weeks or minsan 1 week lang. Kasi dito one harvest mga farmers, sasabihin ko sa inyo, kumikita tayo ng almost 6,000. Tapos tayo, harvest tayo ng 3 times in a week. Tingnan mo yan, di ba? So weekly umaabot almost 15,000. Ibang klase. Ngayon sabihin ninyo. Okay. Ay, thank you so much. Okay mga farmers, no? Once again, good morning. Today is October 26, 2023. And this marks our 14th harvest of our Galaxy Max F1 Ampalaya. And today, I am done already harvesting. Napitas ko na lahat mga farmers, at ito po yung ating na-harvest. Okay. So if you can observe, ito po yung harvest natin sa pork plot. Yan. Hanggang doon sa dulo mga farmers, yan po ang ating harvest sa araw na ito. Okay. So side by side po yan mga farmers. Yan. So ngayon, hindi ko ho tansya kung ilang kilos ang harvest natin ngayon, pero mamaya ipapakita ko po yung pagtitimbang natin, or kung hindi man, kasi ako lang nag-isa, kung hindi man maipapakita, sasabihin ko na lang mamaya pagka natapos na nating timbangin yung ating mga ampalaya. So ito po, I am very much happy and thankful to God that I have harvested today our Galaxy Max F1 Ampalaya. So ito po, grabe, madami po yung harvest natin, kaya walang katapusang pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa walang katapusang pagbibigay ng biyaya. Yun nga, ang sikreto is magsikap at magtiyaga. Kasi sa ika nga sabi, pag may tiyaga, may nilaga. So kaya ganyan mga ka-farmers. And in this part also mga farmers, third plot natin, as we can observe, sobrang dami din ang harvest natin. So hakutin ko pa to mamaya mga farmers. Yan po yung harvest natin sa third plot. So grabing biyaya talaga. May mga reject dito, ipamimigay natin sa ating mga kapitbahay para naman ay meron silang mauulam sa araw na to, and also
in the coming days kasi hindi naman nasisira yung ampalaya. Almost 2 weeks hindi po nasisira yung ampalaya. Okay, so ito, grabe, ang ganda talaga mga farmers kapag meron tayong itinanim. Yun lang talaga ang masasabi ko. When we have planted something, then we can also harvest. Yun, grabe. Blessings, blessings, blessings. Thank you, Lord. Yan. So, tapos fourth plot, second plot natin mga farmers dito. Okay. So, ito po yung ating stasyon ng ating ampalaya ngayon. So, third plot natin mga farmers yan. I-harvest natin mula doon. Third plot. Okay. So ito mga farmers medyo na natakpan na ng kanyang mga dahon dito. Kasi this is 5 meters po yung yung tabla. Very ideal 5 meters to 6 meters. And kung malaki yung area, pwede 8 meters talaga. Grabe. Yan po ang aking na-observe based on experience dito mga farmers sa sa pagtatanim ng ampalaya. So yan, this is our second plot mga farmers. At yun nga sabi ko, hitik sa harvest. Grabe. Thank you so much Lord. And also dito sa ating mga farmers, first plot, lalaki pa. Yan. So first plot natin mga farmers. Dami pang bunga. This is for tomorrow's harvest. I mean in Saturday. Pero sa Biyernes ng gabi natin harvestin. So yun mga farmers, if you can see, this is our first plot. At quite surprising, grabe. Ang saya talaga mga farmers pag ganitong sitwasyon, no? Alam mo yung grabing ang hirap ng ginagawa natin, pero nakakapagod. Pero pagdating ng araw na mag-harvest na tayo, it is really true na mawala yung hirap at saka yung pagod. No, yan, hindi ba naman mawala yung pagod mo pag ganito yung harvest mo? Ang lulusog, ang lalaki, ang dami. Isipin mo mga farmers, this is only 123 hills yung naitanim ko. Pero ito yung binibigay na harvest sa akin. Grabe. Tapos ano lang to, 4 na plot. Yan. Tapos ganito na yung hitsura ng ating harvest. Okay. Yan, so good morning mga ka-farmers, no? So ito yung harvest natin, 14th harvest ng ating ampalaya. Kalabing 4 na pitas. In God's grace, marami yung ating harvest ngayon. So titimbangan natin to mga farmers at the same time, i-update ko na lang kayo kung ilang kilo yung timbang natin ngayon. Okay mga farmers, so tapos na natin natimbang yung ating harvest. So 14th harvest natin is 62 kilos mga ka-farmers. So itong isang bakat o bukag mga ka-farmers, this is 50 kilos. Tapos yung 12.5 kilos or risiko half, so 12 kilos mga farmers ay nagbigay natin doon sa isang buyer kasi humingi ng pabor na baka pwedeng mabigyan ng ampalaya. So binigyan natin ng excess na 12.5 kilos. So sa total mga farmers, 50 at 12 is 62 kilos yung harvest natin sa ating ikalabing-4 na pitas mga farmers. At yun po ang ating na-harvest ngayon. So thanks God and maraming salamat sa inyong suporta. At yun po ang vlog natin sa araw na ito mga farmers. I hope meron kayong nakuhang ideas and knowledge that farming can make our life better. So wag po nating ismulin yung mga farmers natin dahil nung una sila po ang nagpapakain sa atin. Kasi kung wala yung mga farmers natin, wala din tayo makain. So dapat magpapasalamat pa tayo. Kaya ang masasabi ko sa lahat ng ating mga farmers, continue farming and God bless you all.
Okay, so maraming salamat. Once again, this is Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. Bye bye and thank you.